Kumusta? Mabuti! For today's video, Gagala na naman ng mga persons for today's video dahil nga si Nilush at sabi niya sa akin ay good girl daw siya kagabi at hindi daw siya nag-ingay. Buti na nga lamang kahit paano ay tahimik si Nili sa gabi at nakakatulog din naman ako. At bago nga din matulog sa gabi, sinasabihan ko si Nili na kapag nagising siya ay huwag siyang gagawa ng ingay. At kadalasan nga ay umaatake ang sumpong ni Nili sa tanghali hanggang sa paggabi at meron nga mga nagsasabi na sundowning daw ang tawag doon. At ay nga't paris na kami, todo kanta pa si Nilush at kadalasan nga ay gana ng aming eksena basta magkalapit kami ay nagyayakapan. Yung tipo na kung makapagyakapan nga, akala mo hindi mga nag-aaway na mala Tom and Jerry. Good morning, Jack and Jones. Umaga pa nga lamang yan, kaya maganda pa ang mood ni Nilush at ang isa pa ay regular na araw din yan at bukas ang mga tindahan, kaya masaya din siya na lumabas. Wala naman kaming ganap ng araw na yan at maglalakad-lakad lamang at hindi ko nga din sinasanay si Nili na sa bawat paglabas namin ay may kailangan siyang bilhin katulad ng sabon, pangkulay at kung ano-ano pa. At ingat kapag may mga nadadaanan kami ng mga itinapo na bagay ay napapatigil si Nilush na para bang gusto niyang bitbitin lahat ang kanyang mga nakikita. Pero minsan kapag hindi niya type ay sinasabi niya sa akin na baka daw may sakit yung may-ari kaya itinapon. Wala kasi sukat ka mag-gafaze. Ma? Wala kasi sukat ka mag-gafaze. Wala ilo therapy. Leki. At ingat may nakita kami na sapatos na itinapon na malapit lamang dyan sa may building kung saan nakatira si Rapi at sabi nga ni Nilush ay baka daw kay Rapi yun na itinapon. Siguro naisip ni Nili na ganun ang ginagamit ni Rapi kapag pumupunta sa taniman ng orange kaya akala niya ay sapatos yun ni Rapi. Evet Nili, katul o keleb? Dapat tulong. Lo evet klum. Habang naglalakad nga kami, may nakita kaming aso at tinanong ko nga si Nilush kung ano ang gusto niya, kung aso o pusa. At sabi niya sa akin ay wala daw siyang gusto na kahit ano, mapapusa man o aso dahil nagdudumi lamang daw yun sa loob ng bahay. Kaya kapag malaki ang sumpong ni Nilush ay huwag pahara-hara ang pusa at baka madukdok ng walker ni Nilush. Halos araw-araw nga kapag lumalabas kami ay may mga nakikita kami ng mga pusa at dito nga sa lugar namin ay maraming mga pusa na pag-aalaga. Dito nga sa Israel bihira lamang ang nag-aalaga ng pusa sa loob ng bahay dahil mas gusto nila ang mag-alaga ng aso. Bize, kama ule? Napabili nga kami ng tinapay dahil naabutan namin na may luto na garlic bread at para naman kay Nilush ay gusto niya ay bagel o bagelak bread. Gustong-gusto ko nga yung tinapay na yan lalo na kapag bagong luto at yan nga lamang ang aking paboritong bilhin dyan. Bihira nga lamang ako makaabot dyan na may luto na garlic bread dahil kadalasan kapag pumupunta kami dyan ay hindi pa luto at kailangan pa naming maghintay ng 20 minutes bago pa maluto. Pero mas masarap pa din sa Pinas na bumili ng pandesal sa umaga at pagkatapos ay isasawsaw sa kape. Pauwi na nga kami niyan at natatawa nga ako dyan kay Nilush dahil hindi niya napapansin na palapit na siya sa kanyang best friend na pusa. At hanggang sa makalampas nga siya ay hindi niya napansin yung pusa o baka talagang hindi niya lang pinansin. Masaya pa naman si Nilush habang pauwi kami dahil meron naman siyang nabili at yun nga kanyang tinapay na bagelak. At pagdating nga namin dyan ay nagsisimula ng kumumpas ang kamay ni Nilush at pagbukas nga ng elevator ay kung sino pa yung ayaw mong makita ay siya pang bumungad sa'yo. Shalom, boker tov. Beseder. Beseder, anak mo alak siya mo ba Rothschild? Ken. Tada, bye. Shalosh. 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 Nagkita na naman nga si Nilush at si Aling Esther at dead malamang si Nilush at hindi na naman niya pinansin si Aling Esther. At sa kagalitan niya ata kay Aling Esther ay bigla niyang nalimutan kung saang floor kami nakatira at hindi niya alam kung anong pipindutin. Mabait naman si Aling Esther at alam niya din naman ang kondisyon ni Nili at nung nabubuhay pa nga si Lola ay siya din ang taga-marites kay Lola sa mga nangyayari dito sa aming building. At ay nga si Nilush at nagbe-merienda na at binigyan ko ng kape at nung tinapay na binili namin na pinalamanan ko ng butter at honey. At isinabay na nga din niya sa pagkain niya ang kanyang Clementina at sabi ko nga ay mamaya niya kainin at huwag isabay sa kape at baka sumakit ang kanyang tiyan. Ang kaso ay mapilit kaya ibinigay ko na nga lamang din at baka magkasumpong pa. At ingat pagkatapos kumain ni Nilush ay ako naman ang mag-aalmusal at nakadalawang kain na nga si Nilush ay ako mag-uumpisa pa lamang. Noong nabubuhay nga si Lola ay bihira lamang akong kumain ng almusal at kadalasan nga ay diretso kain na ng tanghalian. At ngayon nga na si Nilush na lamang ang aking inaasikaso ay halos araw-araw nga ay napapakain na ako sa umaga. At ang nga sa pagkain ko'y sinusundan ako ni Nilush at pagkatapos niya nga kumain ay gusto pa ulit makisalo sa akin. Kung dati-rati nga pagkatapos niya kumain ay sa kwarto siya ni Lola pumupunta at doon siya nakikisalo. At ngayon nga nawala na si Lola sa akin na siya pumupunta at pag nakikita niya nga ako na kumakain ay sasabihin niya sa akin na gutom na daw siya kahit kakakain pa lamang.
Hilig nga ni Nili ang kumain at minsan nga ay meron siyang oras na mayat maya ay gusto niyang kumain kahit kakakain pa lamang at kapag hindi mo nga binigyan ay minsan ay nag-iiyak. Isa nga din sa dahilan kung bakit ko sinabi kay Lola na palagyan ng pintuan na may susi yung kusina ay para hindi mayat maya ay pumasok si Nili. Dahil nung wala pa nga yung pintuan ay pati pagbabantay sa rep ay naging trabaho ko dahil mayat maya ay binubuksan ni Nilush. At lahat nga na makita niya na pwede niyang kainin ay halos maubos niya at kahit nga isang buong cake ay kaya niyang ubusin ng isang upuan. At nagtitira nga lamang yan ng karingot na halos wala pa nga isang kutsara ang itinira para masabi lamang na hindi niya inubos. At ay nga't may marites sa akin si Nilush dyan at may pinakita sa akin na papel at hindi ko naman maintindihan dahil nakasulat sa Hebrew. At para maintindihan ko ang kanyang marites ay syempre ay itin-translate ko at yung palang papel na yan ay divorce paper. Nakapag-asawa pa nga si Nilush at noong mga panahon na yun nga ay hindi pa malala ang kanyang sakit. At nang makita ko nga yung papel na yan ay tama nga yung ikinukwento niya sa akin dati na 2004 daw nang maghiwalay sila. Isa din siguro sa dahilan kung bakit lumala ang sakit ni Nili ay masyado din siyang naapektuhan nung naghiwalay sila ng kanyang asawa. At ay nga't sabi ko kay Nilush ay ibalik na niya sa kanyang pinagkuhanan at baka kung saan pa mailagay. At kapag hindi niya nga yan nakita ay panigurado mag-aalburuto ang Disney Princess at kung sino-sino na naman ang kanyang pagbibintangan na kumuha. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako ang Piniti Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.